Good morning guys, andito na naman po si Kuya Ron upang magbigay updates dito po sa Manila Bay Reclamation Project. So naririto po tayo sa may taas ng Mall of Asia sa may Sky Garden kung saan ay kitang-kita po natin itong matataas at napakalawak na ng mga tambak ng buhangin. Dito po sa dagat ng Manila Bay. Ito po yung Pasay City Reclamation Project. Kahapon ko nakita itong bagong tambak ng buhangin na ito, no? At ito nga ay pumanik tayo dito sa may bandang itaas para mas maganda yung view natin dito. May mga ilang mga kababayan din po natin dito mismo sa itaas ng Sky Garden ay namamangha sila dito sa mga pagtatambak ng buhangin dito sa dagat ng Manila Bay. Okay, nakikita natin itong isang barko, no? Na kasalukuyang nagbubuhos ngayon ng buhangin. So once again, itong mga buhangin ito nagmumula pa sa Zambales at kapag ginagawa naman nila ay sand suction, so yung mga buhangin ngayon nagmumula din dito sa Manila Bay. So from Zambales at Manila Bay, yung mga sources po ng kanilang buhangin na tinatambak po dito. Alright, sa mga hindi pa po nakakaalam, paulit-ulit din po natin sinasabi dito na ito po ay nabigyan ng go signal para may pagpatuloy itong napahinto ng mga ilang buwan na reclamation project dito sa Manila Bay. So ito po yung dalawang proyekto dito po sa Pasay City, itong 360 hectares Pasay City Reclamation Project and Pasay Harbor na mayroong sukat na 265 hectares naman yan. So dalawa po yung naging contractors po nitong reclamation project. Yung isa po ay from Netherlands. Ito nga po yung kilalang kilala pagdating sa reclamation project. Ito po yung kumpanya ng Boskalis. So yung isa naman po ay from China. Bagamat marami din pong kumu-question bakit nga daw po mga contractors pa from China. Ang sagot naman po ng mga ilang sources po natin ay kasi ito daw po yung mga kilalang kilala ng mga contractors pagdating po sa pagre-reclaim o mga reclamation project. But anyway, so marami rin pong tumutuligsa sa proyektong ito kasi nga daw po ay lalo pang magiging malaki ang problema natin pagdating po sa baha in the future. And since ito naman po ay pinayagan na at binigyan na po ng chances na may pagpatuloy itong proyektong ito, sana man lamang ay maging maayos po yung mga engineering o pag-isipang mabuti yung mga daraanan ng katubigan para hindi naman po tumaas o maging malaking suliranin natin pagdating ng panahon sa mga usapin ng pagbaha. Isa lamang din yung ating napapansin dito na mabilis yung kanilang pagtatrabaho dito sa reclamation project at kung hindi ito siguro napahinto ng mga ilang buwan ay marahil ay napakalaki na ng naitambak nila rito ng buhangin sa dagat. Ayan, natatanaw din natin itong ating mga kababayan na enjoy dito po sa tower drop. Anyway, bilang na yung mga panahon kaya sulitin natin na natatanaw pa natin yung malawak na karagatan dito sa likuran ng bahaging itong Mall of Asia kasi sa mga darating na panahon nga ay magiging develop na itong lugar na ito sa likurang bahagi nitong MOA. Sasabi nga na ito ay magiging isang business center area or parang extension nitong Mall of Asia kung paano ang pag-develop dito sa MOA ay ganyan din yung mangyayari dito sa reclamation project na yan. Kahit itong mismo yung location o yung area nitong Mall of Asia ay napakalawak po ng tinambak na buhangin dito sa lugar na ito. At mas lalong lalawak pa yung ating mapapasyalan dito hindi lamang dito sa likuran ng Mall of Asia dahil nga po sa mga susunod na panahon ay may magsusulputang mga buildings o mga residential
mga companies dito po sa reclamation project na ito, dahil nga po ito ay magiging business center area. So once again, yan po yung napakalaking barko na ngayon nagbubuhos ng mga tone-toneladang mga buhangin dito po sa dagat ng Manila Bay. At sa may bandang kaliwa naman natin ay nakikita po natin itong equipment na ito na kasalukuyang nagde-dredging dito po. So ayan, kitang-kita po natin ang paghuhukay nila dyan ng mga burak. Nililinis po muna nila para bago buhusan ng mga buhangin na nanggagaling pa sa bayan ng Zambales. So matagal-tagal na rin natin nakikita yung mga ganitong senaryo dito, no, bago pa man makita natin yung aktual na mga pagbubuhos ng buhangin. Na ito po muna yung mga equipment na naabutan po natin sa dagat na ito, no, yung dredging po nila rito. So ayan po yung mga makikita po natin dito, no, bukod sa pamamasyal natin dito sa MOA. Ayan, nakikita nyo po yung napakaraming tao ngayon, ayan, dahil nga po pagagaling lang po natin o katatapos lamang ng New Year. Yung iba naman po ay ngayon pa lamang sila namamasyal o lumalabas para sama-sama mamasyal nga po dito, no, para hindi sila makasabay sa dami ng tao nung nagdaang New Year. Pero nakikita po natin na marami pa rin yung mga tao ngayon. So yung panibagong tambak ng buhangin na yan po yung Island Sea. And ito naman po yung kadarating lamang ngayon, na another na barko ulit na maya-maya lamang ay puposisyon ito sa area niya para magbuhos na po ng mga buhangin. At sa may likuran niya nakikita rin po natin yung isang barko, no, nakasalukuyang nag-ooperate ngayon, nagbubuhos ngayon ng buhangin dyan. Yung ibang mga kababayan po talaga natin ay nagugulat sila, no, dahil talagang kitang-kita nila aktual na mga pagbubuhos po dito ng buhangin sa dagat ng Manila Bay. Nakikita na po natin yung Island A, Island B, and Island C. Ito nga pong bagong tambak ng buhangin ngayon. Ilang linggo lang at mga buwan ay makikita na po natin ang napakalawak na tambak dito ng buhangin. Kaya patuloy po tayo mag-update sa mga reclamation project po dito sa Manila Bay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe and nakafollow, yan, please support nyo po ang ating channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan, panoorin nyo po itong mga capture po natin dito ngayon sa parte ng Mall of Asia. Tulog ko.